Kwini-question ng China mga tol, bakit daw yung pagsalakay doon sa isang pagawaan ng bakal sa Misamis Oriental ginagamitan ng militar. Sabing gano'n, no, umano'y paggamit sa militar para sa mga operasyon laban sa mga Chinese nationals. Sinagot ng AFP, so sumagot na mga kapatid ang Armed Forces of the Philippines kung bakit kasama sila sa mga ganong klaseng operasyon. So samahan ninyo ako mga tol, pag-usapan natin to. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa mga kapatid. Kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So tulad nga mga kapatid ng balitang napanood natin itong nakaraan, kwini-question ng embahada ng China kung bakit ando doon ang AFP nung hinuli ang 69 o 70 mga Chinese nationals na nagtatrabaho doon sa substandard na pagawaan daw ng bakal sa Misamis Oriental at meron pang mga radioactive materials pa na nakuha. So dahil doon nagbanta ang China na mga aresto rin sila ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa kanilang bansa. At eto na nga yung balita mga tol, no? Halos 100 o higit 100 mga Pilipino daw mga tol ang inaresto sa China dahil sa kakulangan ng mga dokumento o walang legal na dokumento para magtrabaho at manirahan doon mga tol. Eto, pag-usapan natin ang naging sagot ng AFP mula rito sa PTV Philippines. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na bahagi ng kanilang mandato ang pagsuporta sa law enforcement operations. Sagot ito ng AFP sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry na ginamit umano ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang militar para huliin ang higit 60 Chinese nationals sa sinalakay na steel plant sa Misamis Oriental noong Mayo. Ano ba pinagkaiba kapag pulis ang aaresto at kapag sundalo ang aaresto? Pareho lang naman ding aarestuhin yun. Ano bang inirereklamo ng Chinese Embassy? Diba? Iniisip ba nila kapag pulis ang umaresto okay lang yung mga kababayan nila at kapag sundalo ang umaresto hindi okay yung mga kababayan nila? Kasi tulad ng sinabi ng AFP, bahagi yan ng kanilang mandato. Diba? Yung suportahan yung law enforcement operations o tulad ng mga ganitong klaseng operasyon laban sa mga banyaga na nagtatrabaho dito sa ating bansa mga kapatid, no? Tapos natuklasang nagtatrabaho pa sa isang substandard na pagawaan ng bakal, tapos may mga radioactive material pa na nandoon mga tol, no? Question nila kung paano palakarin ng Pilipinas o paano gawin ng Pilipinas yung kanilang trabaho. Nationals sa sinalakay na steel plant sa Misamis Oriental noong Mayo. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi target ang isang partikular na nasyonalidad sa pagsuporta ng militar sa mga operasyon kamakailan sa iba't ibang steel plant na may nadiskubring irregularidad na pinangunahan ng PAOK at NBI. This was not a spur-of-the-moment operations. There were hundreds of man-hours behind this in the case build-up. On the execution of the operation, request to the AP was given to prevent the escalation of any untoward activities. Nagkataon kasi mga tol, kadalasang mga nahuhuli rito mga kapatid, no, na banyaga is mga Chinese nationals din talaga eh. Pero paulit-ulit nating sinasabi mga tol, hindi natin kaaway ang China. Hindi natin kaaway ang kanilang lahi o yung nasyonalidad nila mga tol. Marami tayong mga kaibigan dito, marami tayong mga nakakasama rito. Marami ng mga namumuhay dito sa Pilipinas na mga Chinese. Dito yung pinakamatagal na Chinese community, Chinatown. Pinakamatagal na yan sa buong mundo mga tol, pinakamatanda. Diba? Tinatangkilik ng mga Pilipino, mga produktong Chinoy o Chino. Diba? Yung kanilang mga pagkain, ako personally, favorite ko mga Chinese food, mga tol. Sarap nun. Diba? Tapos mga kapatid, kung titingnan nyo ngayon lahat ng mga billionaire dito sa Pilipinas, yung mga talagang bigating pangalan pagdating sa industriya ng pagnenegosyo, mga Chinese din.
Diba? So hindi natin sila kaaway actually mga tol, katulungan natin sila sa pagbuo ng ekonomiya eh. Kaya ewan ko bakit etong binibintang ng Chinese embassy parang malayo sa katotohanan eh, na parang sinasabi nila sinisingle out ng Pilipinas ang mga Chino eh, di ba? Hindi naman mga Chinese ang kalaban dito eh, kundi sila eh. CCP. Panibagong pahayag ng Chinese Embassy, kinwestiyon muli nila kung kinakailangan ba ang presensya at pangunguna ng Defense Secretary sa mga operasyon o ginagawa lang daw ba ito sa tuwing may mga Chinong sangkot. Oh, di ba? Kumbaga parang ginagawa nyo lang yan pag may mga Chinong sangkot eh. Di nyo naman ginagawa yan kapag ibang lahi, for example, ano ba ang mga lahi pwede magtrabaho dito? Di ba? Hindi nyo naman ginagawa yan, hindi naman kasama DND dyan eh. So kine-question nila yon mga tol. Sa mga operasyon o ginagawa lang daw ba ito sa tuwing may mga Chinong sangkot. Tinanong din ng Embahada ng China ang paggamit ng military asset para sa pag-aresto sa mga anilay ordinaryong manggagawa. Sabi naman ng AFP, dapat na mag-ingat sa mga maling naratibo kaugnay ng ipinatutupad na batas sa Pilipinas. Ito yung sinasabi rin ni DND Secretary na lantarang panghihimasok ng Chinese Embassy dito sa internal affairs dito sa Pilipinas mga tol. Kumbaga, pinapakialaman nila kung paano ipinatutupad ng Pilipinas yung mga ganitong klaseng operasyon. Kung kasama ba AFP, kung kasama ba yung DND, mga ganyan mga bagay. Pero syempre, mahalagang sagutin na rin yan ng DND o sagutin na rin yan ng AFP. At eto nga, sinagot na ng AFP, bahagi daw ng kanilang mandato ang pagsuporta sa law enforcement operations sa mga maling naratibo kaugnay ng ipinatutupad na batas sa Pilipinas. Tayo po mga Pilipino ay nakakaintindi. Una sa lahat, ano ang foreign malign influence? Sino ang nagsasabi ng totoo? We have been conducting law enforcement support operations for a long time now. Kung sino mang foreigner ang lumabag sa ating batas, will face the full brunt of the law. Wala pong specific nationality na tinatarget natin dito. So malinaw yan mga tol, ayon mismo sa AFP. Ano mang lahi yan ang lumabag dito sa ating batas o wala namang tinutukoy na specific nationality, kaya mapa-Vietnamese ka man, Malaysian ka man, Chinese, Taiwanese, Korean, di ba? O meron nga rito yung vlogger na di ba? Russian vlogger ba yon? 'Di ba? Nakulong dito ng mahabang panahon mga tol eh. So hindi sinisingle out ang China. Pero mga tol, ang ginawa kasi nila dahil nga sa nangyaring itong pag-aresto dun sa 69 na mga Chinese nationals, nagbanta sila na gaganti. Nagbanta sila ng mga aresto din. At yun na nga, ginawa nila ng aresto sila ng mga Pilipino dun sa kanilang bansa. Well, hindi naman natin sinasabing mali dahil kung talagang kulang sa dokumento, kung illegal na nagtatrabaho at kung illegal na naninirahan doon, well, may karapatan silang mag-aresto. Pero yung alam mo yon, yung layunin o yung talagang kumbaga hindi ito legitimate operation na dahil ganun eh. Kumbaga meron silang revenge, 'di ba? Meron silang meron silang hidden agenda, no? Kamakailan lamang ay nasa 100 Pinoy sa China Ayan na ang hinuli at naharap sa immigration actions. Sabi ng China, bahagi ito ng regulasyon laban sa mga dayuhan na overstaying at illegal na nagtatrabaho roon. Pero para kay Defense Secretary Teodoro, isa itong uri ng blackmail at extortion. Well again, hindi ko may pagtatanggol yung mga kababayan nating nahuli dun. Dahil talagang obligado kayo kung nasa ibang bansa kayo, mapa China man yan, mapa ibang bansa man yan, Amerika man yan mga tol, pag nag-i-stay kayo dyan, make sure na kumpleto kayo ng papeles, kumpleto kayo ng dokumento. 'Di ba? Hindi kayo illegal o hindi kayo TNT kung tawagin. 'Di ba? Legal kayong naninirahan, legal kayong namumuhay at legal kayong nagtatrabaho, meron kayong working visa, hindi pwedeng tourist visa lang tapos mag-a-apply ka ng trabaho. Hindi pwede 'yon. Kaya hindi rin natin maipagtatanggol talaga yung mga kababayan natin. Pero tulad nga ng sinabi natin mga tol, parang merong ibang dahilan ng China dito sa ginagawa nilang pang-aaresto. Pwedeng masabi na talaga nating pagbawi lang nila yan o pagganti lang nila yan sa nangyaring pag-aresto nga doon sa mga Chinese nationals dito na nagtatrabaho sa substandard. Ito talagang meron tayong batayan eh. Diba? Nagtatrabaho na nga sa substandard
metal industry o paggawaan ng bakal, tapos mayroon pang mga radioactive, syempre delikado yun sa kalusugan. Tapos aalamin yan syempre kung yan bang mga nagtatrabahong yan is may legal documents ba yan o wala, diba? So anong inyong masasabi tungkol dito mga tol? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komento at reaksyon dito sa comment section sa ibaba. Pero sana yung mga ganitong pangyayari ay hindi maka-apekto no sa ugnayan, sa namamalaging ugnayan ng Pilipinas at China pagdating sa trade at pagdating sa iba pang mga ugnayan mga tol, no. Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.